Magandang araw mga ka-babes, mga ka-chika babes, mga ka-DDS, mga kababayan ko na mayroong tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas. Kung tayo po ay tunay na Pilipino, ay madali po nating mahalin ang ating bansa. Kung po sa mga hindi pa nag-subscribe, pindot na sa subscribe button at marami pa po tayong mainit na issues na pag-uusapan ngayon. Sige po mga kababayan, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Kamakailan lang, heto nag-viral yung isang comment ng ating netizen na taga London yata siya dito sa UK. Naku, na walang iba kundi si Sunny Alcos. Ito po yung sinabi niya. Teka, anuhin ko lang po yung salamin ko. Kasi hindi ko mababasa mga kababes pag walang salamin. Okay, ito yung sinabi niya ni Sunny Alcos na kinagalit ng megastar Sharon Cuneta. Sabi niya, pasalamat ka Iha. Kung ang edad ko ay 12 years, kung 12 years old lang daw siya, magtago ka na sa tatay mong senador, Kiko Matching, Pangilinan, dahil hahanapin kita para gahasain, tapos sisihin mo ang tatay mo dahil hindi raw siya makukulong. Yung tinutukoy niya rito, yung tungkol sa ginawang juvenile act ni Kiko Pangilinan na tinaas niya sa hanggang 15, yung edad ng mga batang na hindi magkakaroon ng accountability pagka siya nakagawa ng krimen. Hindi ko lang po alam kung ano pa yung ibang nasasaad sa batas, kung depende ba yun sa gaano kalaking kanyang krimen na ginawa, kung nakapatay ba siya, o ng rape ng babae. Baka kasi merong mga level yan. Babasahin ko po yung sinabi ni Miss Sharon Cuneta, talagang binuhos niya yung kanyang galit dito sa tao na to. Para bang katapusan na ng mundo? Parang nag-umpugan yung mga malalaking bato kay Sharon Cuneta, para bagang ganun yung nangyari sa kanya. Tapos bigla siya parang bulkang pinatubo, na grabe po yung pagsabog. Heto na lang po, i-analyze po nating maigi kung bakit ba nagkaganon. Manamit ka ng naayon sa yung hindi ka mababastos. Manamit ka ng tama. Ang ibig sabihin, huwag kang manamit ng tipong bastusin, kasi maraming ganyan yung nababastos sa langsangan, kasi wala na sa lugar yung kung paano manamit. Yung nagsusot ng mga short na, ano ba yung tawag doon? Pek short, ano ba yan? Sa tawag na lang, hindi na natin ma-accept Tapos yung iba, halos nakabuyang-yang na, yung dibdib, yung mga ganun. Kaya marami pong nababastos, yun pong ibig sabihin ng pulis. Ang problema, hetong si Frankie Pangilinan, umepal. Hindi magandang dating sa kanya, na parang pinagsasabihan siya ng pulis na to. Kung nang inanalyze ko po yun, nagpapaalala lang siya sa mga kababaihan, lalo na sa mga kadalagahan, na manamit ng tama para hindi mababastos. Para maiwasan po itong mga kaisipan ng lalaki na para magkakanulo sila para mag-isip ng hindi maganda. Di po ba? Diyan po nagsisimula yan. Though hindi po natin maaalis na meron talagang mga tao na talagang criminal-minded na. Yung talagang ganun na siya. Sabi nga ni Sharon Cuneta, kahit ano pang suot mo, di ba, may mga pedophile, kahit makapal, kung talagang merong gagawin hindi maganda sa'yo, molestyahin ka, talagang gagawin sa'yo. Pero yung pulis, ang ibig niya sabihin, nagpapaalala lang siya. Ang problema kasi kay Frankie, umepal siya, na hindi maganda po yung dating sa akin As a citizen, concerned citizen, hindi po talaga maganda yung pag-iepal ni Frankie Pangilinan. Hanggang pumasok na nga po to si Ben Tulfo, na pinangaralan din niya, Iha nga yung sabi niya hanggang syempre yung mga ganong klaseng komento na hindi natin nagustuhan, na tingin natin pang-iepal, na hindi maganda yung dating sa kanya, samantalang sa atin okay lang yun. Kasi ano yun, advice lang galing sa ordinaryong pulis na concerned sa mga kababaihan. Sa totoo lang, parang tumaas yung kilay ko sa pang-iepal ni Frankie. Parang wag niyo akong pakikialaman, yung mga ganon. Magbibihis ako ng naayon sa kagustuhan ko. Parang ganon ang ibig niya sabihin. Hindi naman po talaga magandang dating. Tapos hanggang na ikunik-kunik na nga to. Kaya itong netizen na to, na si Sunny Alcos, ang pinupunto lang niya po rito ay yung juvenile act na inakda mismo ng asawa mo Sharon, si Kiko Pangilinan. Kaya nga kinikriticize ni President Duterte yan Alam mo, dahil sa kanyang juvenile act na yan, marami pong krimen na naganap at ginagamit po yung mga kabataan, 15 and under, mga 12 hanggang 15, na
ginagamit po ng mga sindikato ang mga ganyang edad para makipag-deal or magamit sa transaksyon ng droga. Kung minsan, mostly nga, silang ginagawang carrier, yung tagapaghatid, kung kanino man dadalhin yung drugs, o kaya tinuturoang magnakaw. These certain young men involved in a criminal like stealing, robbery, wala pong accountability. Yun pong ibig sabihin nito. Ito, babasahin ko po yung sinabi ni Mr. Sunny Alcos. Kung tutuusin, hindi naman dapat talaga pinatulan to eh. Though hindi po talaga maganda yung ginamit yung word, nagagahasain. Pero nakukuha ko po yung punto niya eh. Kumbaga sa ano, parang walang kamali-mali siya, na out of desperation lang kaya niya sinabi. Saka ang pinupunto niya rito yung pagsasabatas ng Juvenile Act ni Kiko Pangilinan na talagang lumaganap yung krimen dahil dyan. Kasi ginamit yung bata ng mga sindikato para maging kamay nila sa kanilang krimen na ginagawa. Tulad ng drugs, robbery. Ito yung sinabi ni Mr. Alcos eh. Ito yung exactly sinabi niya, sinulat ko po. Sabi ni Mr. Sunny Alcos, gusto lang niya ipamukha sa asawa mo, Sharon. Pasalamat ka, Iha, kung ang edad ko ay 12 years. Ha? Tingnan niyo po yung salitang kung ang edad ko ay 12 years. Gumamit siya ng salitang kung. Ha? Magtago ka na sa tatay mong senador, Kiko Matching, Pangilinan, dahil hahanapin kita para gahasain. Tapos, sisisihin ko ang tatay mo dahil hindi ako makukulong. Unang-una, kung i-analyze po natin ang sinabi ng taong to, ni Mr. Sunny Alcos, pasalamat ka, Iha, kung ang edad ko ay 12 year, magtago ka na sa tatay mong senador, Kiko Matching Pangilinan, dahil hahanapin kita para gahasain. Hindi po niya sinabi rito, hindi po niya pinagbantaan na gagahasain ko ang anak mo, hahanapin kita. Wala pong sinabing ganun. Sinabi niya rito, kung ang edad ko ay 12 years, na talagang alam po naman natin na hindi mangyayari at hindi niya gagawin kasi hindi na po siya 12 years old. Hindi ko po kinakampihan si Mr. Sunny dahil sa word na ginamit niyang gahasain kasi hindi po talaga maganda. Pero kung babasahin po natin yung buong konteksto, yung buong konteksto na sinabi niya, wala po siyang mali siya rito. Hindi po niya binantaan na gagahasain ang anak mo, Shawi. Ang problema kasi sa'yo, Shawi, nag-overreact ka, siguro hindi mo inanalyze yung talagang sitwasyon. Yung nangyaring comment ng pulis or advice ng pulis sa mga kababaihan, tapos biglang umepal tong anak mo, na hindi maganda ang pagkakapasok, hindi maganda sa pandinig nating lahat, yung kanyang pag-eepal dun sa pulis na yon. Tapos, kay Bentulpo naman, pumasok na rin siya. Pinapangaralan din niya, pinagsasabihan niya ang anak mo, Sharon. Ay nako, kasi hindi mo yata napakinggan or nagtatago ka ba sa lungga mo? Ito sasabihin ko naman yung mga pahayag ni Sharon na galit na parang bulkang sumamabog si Sharon. Unang-una, Sharon, I don't like you even before. I don't know, somehow, I feel inside that I don't like you. Noon pa, alam na mga kapatid ko yan. Kaya nga lang, di kita mabash kasi wala ka namang ginagawa noon. Doon yung asawa mo, talagang galit na galit si Presidente dahil sa Juvenile Act niya. At the same time, #1 kritiko ng Pangulong Duterte. Pero dahil hindi ka naman nakikialam, kaya hindi kita kinikriticize, yung asawa mo lang. Pero this time, parang umover po yata yung inyong pagre-react. Na para kang nag-OA, tapos pinagmalaki mo pa yung iyong mga koneksyon sa matataas na tao. Ano po bang ibig sabihin mo, Miss Sharon Cuneta, na porket ikaw ay mayaman at marami kang koneksyon, kayang-kaya mo na lang tapak-tapakan yung tulad ni Mr. Sunny Alcos na walang koneksyon sa ating gobyerno, na siguro hindi rin kalakihan yung kita rito sa UK? Ayun ba yung gusto mong ipamukha sa amin ng mga ordinaryong Pilipino? Alam mo, ayoko lang kita talagang ibas ng gusto kasi, di ba, tahimik ka nga noon. Pero minsan sumasablay ka rin, nang minsan medyo kumampi ka sa ABS-CBN. Naghalo-halo na siguro yung mga inis mo dahil ang ABS-CBN malapit ng Machugi. Tapos tong si Kiko Pangilinan, nabibisit yung presidente natin. Ano pa ba? Naku, ayokong magalit yung aking wrinkles. Wag muna ayoko sanang magalit, kaya nga lang pagka nakakabasa ako ng ganito eh. Kasi grabe tong statement ni Miss Sharon Cuneta rito. Babasahin ko to sa inyo ngayon ha. Sabi ni Sharon, heto, magsisimula ako sa simula. Heto, sabi niya,
What the hell of a father, considering may anak kayong babae. Oo, alam namin na anumang pambabastos ng isang tunay na hayop na tulad mo sa asawa ko at lalong-lalo na sa anak kong dalaga, pagpapatunay lamang na may demonyong nasa mundo na tulad mo. So, sige, mag-comment muna tayo dyan. Yung pambabastos sa asawa mo. Alam mo, Sharon, hindi pambabastos yun. He's just talking of reality. Take the word from our president. Diba? Galit na galit ang ating presidente dahil sa kanyang inakdang Juvenile Act. Na alam po naman nating lahat, dahil sa Juvenile Act na to, lumaganap ang krimen. O sige, sabihin na nating binastos yung anak mong dalaga. Does she deserves it? Mga kababayan, kayo na lang ang bahalang magkomento after kung basahin to, ha. Kaya sabi niya, kaya tama ang ginagawa ng anak ko, disente at matalino. Okay, disente at matalino. Sige, yan ang iyong ano eh. Pero epal nga lang, ha. Saka hindi niya inaayos yung pananalita niya. Hindi niya, kung matalino ang anak mo, dapat naintindihan niya kung anong ibig sabihin ng pulis. Ako naintindihan ko kaagad na yung pulis ay nangangaral lang, nagpapaalala sa mga kadalagahan. Ito ha, pinagmalaki mo pang Duterte supporter ka. Ganun ba? Alam mo bang kahihiyan ka sa Pangulo at para sa kaalaman ng isang bobong katulad mo, ang juvenile justice law ay hindi para parusahan ng kabataang may krimen, kundi seryosong offense. Ay pananagutan pa rin, ngunit ihiwalay sila sa mga hardened criminal na maaaring abusuhin naman sila at managot or isang prosesong angkop sa kanilang pagiging minor de edad. Ayon sa batas, kung serious offense, minimum 1 taon pa rin. Minimum 1 taon pa rin silang makukulong at maaaring mas matagal. Bago kasi mamintas ng batas na gawa ng senador, aralin muna. Sorry po sa mga Sharonians. Eto naman sabi niya bago daw mamintas sa batas na ginawa ng kanyang asawa, aralin daw muna. Bakit? Inanalyze mo ba muna kung bakit humantong sa ganito? Yung si Sunny Alcos? Kung bakit siya nag-comment ng ganon? Kung bakit medyo bastos ang narinig mo sa kanya? Pero kung tutusin, kung i-analyze mo rin, merong punto si Sunny rito, do hindi ko siya kinakampihan sa kanyang mga sinabi. Pero meron siyang punto rito, talagang intinding-intindi ko yun. Kung i-analyze mo lang Miss Sharon Cuneta ha, hindi pang babastos sa asawa mo yon. Parang sinabi mo na rin kay Duterte yan. Kasi si President nga, mas lalong galit na galit sa asawa mo eh. Minumura pa nga asawa mo eh. Di parang si Mr. President na rin pinagsabihan mo. Parang naghahanap ka pa ng kakampi. Kaysa kaibigan ka ni Sara, na kilalanin mo yung binangga mo. Ano bang ibig mong sabing ipaintindi sa aming ordinaryong Pilipino? Na purkit kami ordinaryo lang, pwede mong takot-takutin ng ganyan? Kasi kami walang koneksyon sa batas. Wala kaming koneksyon sa mga matataas na opisyal sa gobyerno. Na hindi kami kaibigan ni Sara. Na hindi kami malakas kay Sara o kay Presidente. Na ikaw ay may asawang senador. Kung tutuusin nga, ang asawa mo, galit na galit ang ating Presidente. Paulit-ulit na minumura ni President Duterte. Kasi yung sinabi mong pangbabastos sa asawa mo, parang sinabi mo na rin na si President Duterte binastos ang asawa mo ng makailang ulit. Galit na galit nga si Presidente sa asawa mo eh. Hindi mo ba alam yan? Ito pa ha, sabi niya. Sinabihan pa niyang monkey. Diyos ko day. But this monkey crossed the line. Okay. Bakit yung asawa mo, di ba, he crossed the line many times? Sa pang-iinsulto at fake news sa ating Presidente. Yung ilang libong beses na niyang kriniticize ang ating Pangulo. Hindi mo ba nakikita yon? He crossed the line many times to our President as well. Bobo, tanga at higit sa lahat wala kang takot sa Diyos. Naku, dinawit mo pa ang Diyos dito. Naku, Sharon Cuneta, mag-isip-isip ka ha. Alatang hindi mo inanalyze lahat eh. Nagsimula lang to dun sa pulis. Ha? Lumagay ka sa lugar. Hanapin mo yung tamang salita. Do alam ko nagagalit ka. Galit ng isang ina. Ako nanay din ako, may anak akong babae. Pero talagang ang linaw sa akin, yung sinabi ng pulis na to, sa kanibin Tulpo. Tapos nainis din ako sa pang-iepal ni Frankie. Kasi wala sa lugar yung kanyang mga salita ron. Na wala kayong pakialam kung ano gusto ko isuot. Hindi kita, mga ganun ba? Naku, yung aking wrinkles uli Sabi niya, ang kapal ng pagmumukha mo, napatulan ang issue at pagsalitaan ng ganitong anak ko. Teka, sino bang pumatol sa issue?
Yung simpleng sinabi ng pulis, anak mo nga ang nagpalaki. Anak mo yung umepal. Hindi maganda ang dating. Tapos narinig ko yung pulso ng taong bayan. Hindi ka ba nagbabasa, Miss Sharon? Na galit yung netizen sa anak mo dahil sa pang-epal niya. Hindi tama yung kanyang pagkaunawa. Heto pa ha, pinagsalitaan daw ng ganun yung anak niya. Eh, grabe na rin kasing anak mo eh. Sabi niya, heto, naghamon na, nako. Kasi alam niya, tong si Mr. Sunny, wala talagang kalaban-laban sa kanya. Kasi siya mayaman, maimpluwensya. Ikaw, Sharon, mayaman ka, maimpluwensya. Alam mo, walang kalaban-laban. Tapos, nanghamon ka pa. Tayong dalawang magharap. Di ko man lang istorboy ng asawa kong humarap sa'yo. Total, baka magmukha kang aso. Pag akong nakaharap mo, di kita uurungan. Nako, Miss Sharon Cuneta, mangilabot ka naman sa sinabi mo. Ang pinatulan mo yung isang taong walang kalaban-laban sa iyo. Walang mga kakilalang mga abogado, mga matataas na tao sa gobyerno. Ako nangingilabot ako habang binasa ko to, yung hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko, galit. Basta nangingilabot ako sinabi mo, Sharon. Nang dahil lang sa sa ka-artista ka, Sharon, siguro hindi kasi kayo sanay na yung nababash kayo ng ganito dahil wala pang social media noon eh. Ngayon na lang. Sabi niya rito pag anak ko na ang binabastos mo, o bakit tinanggal mo ng lahat ng social media accounts mo at pinalitan mo pati pictures mo. Natural matatakot yan. Kasi si Sunny, isa lang siyang ordinaryong mamamayan na walang kalaban-laban sa'yo. Sa takot tinanggal. We are now verifying our leads to your employers. Wow! Kung pwede lang liparin, I will personally make sure this kababayan you have posted to disrespect my daughter in this despicable, malicious, and insidious way will be a great interest to them. I'm also forwarding this to Menard Guevara, who has been my friend and lawyer since 1992. Alam mo, Sharon, hindi mo na dapat pangalandakan pa na friend and lawyer mo si Menardo Guevara, ang DOJ secretary. Bakit kailangan mo pang ipangalandakan yan? Ipamukha sa amin, hindi lang kay Mr. Sunny. Yung iyong koneksyon. Wala ka na sa tono, Sharon eh. Sumobra talaga. Mga netizen, kayo nang bahala mag-comment after nito. Kasi itong si Sharon, sumabog sa galit at naging OA na. Kasi ako, Sharon, masasabi ko lang may anak din akong dalaga. Yung ganitong klaseng comment, hindi naman siya tahasang sinasabi niya na hanapin kong anak mo at gagahasain. Hindi po ganun ang pagkakasabi. Ang sinabi po ni Sunny, kung ako ay 12 years old. Kung ako ay 12 years old. Saka ang pinupunto niya rito, yung asawa mo, yun, malinaw na malinaw yan. Sabi rito ni Sharon I will find you, you face me, you coward, duwag, tandaan mo kung sino ang nanay ni Casey, Frankie, Mel at Miguel. You crossed the line, God help me, and God help you where I found you. Hindi kita patatahimikin. Naku, isang malinaw na pagbabanta sa part ni Sharon Cuneta. Sa totoo lang, Miss Sharon, ikaw na ang nag-cross the line eh. Hindi ka lang nag-cross the line kay Mr. Sunny, you cross the line, ordinary citizen like me. Ay nako, ang kapatid ko, Maka Sharon, ate ko, mga kaibigan ko, I don't want to upset them, pero sinasabi ko lang yung nasa loob ko kung how you react this way. At talagang nakikita kong over na eh. Pinagmalaki mo pa yung mga connection mo, kaibigan mo at lawyer mo si Menard Guevara, Secretary of Justice, anak ka ni Pablo Cuneta. Ayoko na nga magsalita ng negative sa tatay mo kasi taga-Pasay ako. Halos 20 years na naging mayor ang tatay mo sa Pasay, at ang Pasay ay isa sa pinakabulok at pinakamabahong palengke sa buong Maynila. Yung tatay mo nakaupo pa noon as mayor. Alam ko yan kasi doon ako sa Pasay lumaki. Hindi ko nadadagdagan pa kasi wala na ngayon tatay mo eh. Tapos sasabihin mo anak ka ni Pablo Cuneta. Anong ibig mong sabihin? Sige nga, explain mo nga sa amin. Ang ibig mo kasi sabihin dito, Sharon Cuneta, hindi mo ako pwedeng, ibig mo sabihin, Sharon, na ikaw ay isang untouchable. Hindi ka pwedeng kantiin.
Yan lang ang nararamdaman ko sa sinabi mo eh. Pinagmamalaki mo sa aming ordinaryong Pilipino na ikaw ay isang untouchable, hindi ka pwedeng kantiin. Yan bang ibig mong sabihin? Kaya minention mo pati si Sara Duterte? Kung tutuusin nga, talagang galit na galit si Duterte sa asawa mo eh. Ba't hindi mo binabanggit yan? Ba't hindi mo minention yan? Nang asawa mo, isa sa number 1 kritiko ng ating presidente. And he is hindi lang number 1 kritiko. Talagang binabastos niya ang ating presidente. Ba't hindi mo na-mention? Tapos parang humihingi ka pa ng saklolo sa kanila, kila presidente, kila Sara. Naku, Paul naman masyado yun, Sharon. Ako bilang nanay, syempre ayoko rin ng makakarinig ng anak ko pagbabantaan ng re-rape. Pero ang linaw-linaw na hindi po pagbabanta ng rape to. Sabi niya kasi kung 12 years old lang siya, hahanapin kita at gagahasain kita at hindi ako makukulong dahil sa juvenile law na pinasa na inotor ng asawa mo. Yun lang pong ibig sabihin nun. You know, Sharon, you are the one who crossed the line. Who crossed our line as ordinary citizen. Dapat ikaw ang mag-sorry sa amin. Kasi maliwanag pa sa patak ng ulan na pinapamukha mo sa aming ordinaryong mga tao, ordinary citizen, na you are untouchable. Na hindi ka pwedeng kantiin. Bakit ka ba nagkakaganyan? Dahil bang ABS-CBN masasarado na? Dahil bang asawa mo minumura ng Pangulo? Dahil ba si Frankie umeepal na nagagalit ang mga tao sa kanya? Alam mo, Sharon, kung magbabasa ka lang, yung mga komentang netizen, ang daming naipalan sa anak mo eh. Kasi wala sa ayos, wala sa lugar. Yung mga comment niya sa pulis na to, talaga wala po sa lugar. Gusto mo bang sumikat, Frankie? Naku, Sharon, siguro yung may kaibigan akong Sharon yan eh. Parang nawala yung amor sa'yo. Sabi niya, ganyan pala si Sharon. Ganyan ka pala. Parang minata mo. You look down. Ordinary people. Like me. Hindi pala ako pwedeng mag-comment ng ganun sa inyo. Kung tutuusin, wala naman talaga eh. Diba? Ay nako, mga kababayan, kayo na lang pong bahalang humusga sa mga pinagsasabi ng ating Mega na si Sharon. Alam ko maraming nagmamahal sa kanya, marami siyang mga fans, pero nararamdaman ko rin na marami nang nasaktan sa pinagsasabi ni Sharon Cuneta. Kasi ang alam ko, maraming nagmamahal sa ating Pangulo at nasasaktan po tayo pagkang asawa ni Sharon na si Kiko Pangilinan ay masyadong binabastos ang ating Pangulo. Humingi ka pa ng tulong kay Erwin Tulfo na pagsabihan si Ben Tulfo, yung kapatid niya na nakakatanda. Nang pinanood ko yung video ni Ben Tulfo, ayon sa aking analysis, wala po siyang masamang sinabi ron. Pinangaralan lang niya yung anak mo na wag umepal, na lumagay sa lugar. Kasi itong si Ben Tulfo, nakuha niya yung ibig sabihin ng pulis eh. Yung ordinaryong pulis na gusto lamang magmalasakit sa mga kababaihan. Yan lang yun. Kaya Sharon, siguro after this, ilang araw ang lilipas, ilang linggo, maraming netizen ang nag-react sa sinabi mo, you are overacting. You cross our line. Parang imbis na magalit ako kay Mr. Sunny, naawa tuloy ako sa kanya eh. Hindi ko siya kinakampihan dahil sa sinabi niya. Pero kung tutuusin yung sinabi niya, kung pag-aaralan po natin, i-analyze po natin maigi, ang ibig sabihin lang niya po ron ay yung ginawang batas ng iyong asawa, na tulad na nga sa sinabi ng ating Pangulo, lumaganap ang krimen dahil doon. Kasi ginagamit ng sindikato ang mga kabataan, 15 years old and below, para maging kamay nila sa pagkalat ng krimen. Tulad ng pagpapalaganap ng drugs. Kahit yung mga robbery na yan. Siguro natetrain nila hanggang 15 years old. Biro mo walang accountability. Ay naku Sharon.
isa ka pa sana nadagdag sa mga artista na ewan ko kung epal din ang tawag dito eh. Do alam ko talagang sumambulat yung galit mo as a mother. Pero kung tutuusin, kung babalik ka rin sa pinanggalingan, kung bakit nagkaganyan, kung bakit si Mr. Sunny ay dumating sa ganung punto, ay dahil na rin sa anak mo at dahil sa asawa mo. Kaya mga ka-babes, mga ka-DDS, kayo na pong bahalang mag-comment sa mga sinabi ko. Kasi baka ako naman ang pag-inita ni Miss Sharon Cuneta eh. Isang ordinaryong citizen lang. Kaya pinapaubaya ko na sa inyo mga pagkukomento. Kaganyan na yung mga pinag-uusapan. Ang hirap ngumiti. Nawawala yung aking beauty. Sige mga ka-babes, mga ka-DDS. Kung di pa kayo nag-subscribe, pindot ng subscribe button. Marami po tayong pag-uusapan ng mga hot issues na nangyayari sa ating kapaligiran. Marami pong salamat at isa pong magandang araw sa inyong lahat.